morning po. Good morning, Sister Jasmine. Pakishare po yung video. Praise God. Good morning, Brother Lem. Purihin ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Tayo po ay nasa Insight, Preaching the Word of God as it is. Ito po ay isang programa ng Doro Faith Church Pandi na naglalayo na ang buong Biblia ay mabasa natin. Isang kabanata sa loob ng isang araw. Tuloy-tuloy po ang pag-aaral natin. Iba po ang nangangaral simula Lunes hanggang Sabado. At isa pa sa layunin ay upang malaman natin kung ano ang kalooban ng Panginoon at magawa natin ito ayon sa kanyang kagustuhan. Good morning, Sister Jessica Fernandez. Purihin ng Panginoon sa pagsisimula po ng ating morning devotion. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Mahan niyo po ako. The steadfast love of the Lord never ceases. Magandang umaga po, Pastora Wilma. Magandang umaga po, Sister Helen. Good morning, Sister Jasril. Purihin ng Panginoon. At tayo kasama sa devotion natin sa umagang ito. Okay, ang ating babasahin ay mula sa Gawa, chapter 13. Maabot na po tayo ng chapter 13 ng Gawa. Medyo mahaba po ito, pero antabayanan ninyo kasi isa nga sa motibo ng ating programa ay yung mabasa ang buong Biblia. No? Kaya pagtiyagaan po ninyong pakinggan ang salita ng Diyos. At kung maaari, pwede kayong magbuklat din at sundan ninyo ang aking binabasa. Mabasahin ko po, ganito ang sinasabi. Sa iglesia na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe, si Simon na tinatawag na Niger, si Lucio na taga Cirene,
si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetrarka at si Saulo. Good morning, Sister Bernice. Samantalang sila'y sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo para sa akin sina Bernabe, si Saulo sa gawaing itinawag ko sa kanila. Na magkagayon nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga upay nila, ay kanilang pinahayo sila. Sila na isinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buhat dooy naglayag patungong Cyprus. Nang sila'y makarating sa Salamis, kanilang ipinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, kasama rin sina Juan bilang katulong. Nang kanilang mapuntahan na ang buong pulo hanggang sa Papos, nakatagpo sila ng isang salamangkero, isang bulaang Hudyo, isang bulaang propetang Hudyo na ang pangalan ay Bar Jesus. Kasama siya ng prokonsul na si Sergio Paulo na isang lalaking matalino. Kanya ipinatawag si Bernabe at Saulo at nais na mapakinggan ang salita ng Diyos. Ngunit si Elimas na salamangkero, sapagkat iyon ang kahulugan ng kanyang pangalan, ay humadlang sa kanila na pinagsisikapang ilayo sa pananampalataya ang prokonsul. Subalit si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay tumitig sa kanya ng mabuti. At sinabi niya, ikaw na anak ng dyablo at kaaway ng lahat ng katwiran, punong-puno ng lahat ng pandaraya at pandilinlang, hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matutuwid na daan ng Panginoon? At ngayon, laban sa iyo ang kamay ng Panginoon. Mabubulag ka at hindi mo makikita ang araw ng ilang panahon. May ulap at kadiliman na agad nahulog sa kanya at siya'y lumibot na humahanap ng kanyang akay, nang sa kanya'y aakay. Nang makita ng prokonsul ang nangyari, siya'y naniwala sapagkat siya'y namangha sa turo ng Panginoon. 13. At umalis mula sa Papos si Pablo at ang kanyang mga kasama at nakarating sa Perga sa Pampilya, ngunit iniwan sila ni Juan nagbalik sa Jerusalem. Ngunit naglakbay sila mula sa Perga at nakarating sa Antioquia ng Pisidia. At ang araw ng Sabat sila'y pumasok sa sinagoga at umupo. Pagkatapos ng pagbasa ng kautusan at ng mga propeta, ang mga pinuno sa sinagoga ay nagpautos sa kanila na sinabi, mga kapatid, kung mayroon kayong anumang salitang magpapalakas ng loob ng mga tao ay sabihin ninyo. Kaya tumindig si Pablo at pagsenyas ang kanyang kamay ay nagsabi, mga lalaking Israelita at kayong may takot sa Diyos, makinig kayo. Hinirang ng Diyos, verse 17, hinirang ng Diyos nitong bayang Israel ang ating mga ninuno at ginawang dakila ang bayan nang sila'y nakipamayan sa Ehipto at sa pamamagitan ng nakataas na bisig ay kanyang inilabas sila roon. Sa halos 40 taon ay kanyang pinagtiyagaan sila sa ilang. Nang mawasak na niya ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ibinigay niya sa kanila ang kanilang lupain bilang pamana. Sa loob ng halos 450 taon, pagkatapos ng mga bagay na ito ay kanyang binigyan sila ng mga hukom hanggang kay Samuel na propeta. Pagkatapos ay humingi sila ng hari at ibinigay sa kanila ng Diyos si Saulo, na anak ni Kish, na isang lalaki sa lipi ni Benjamin, na naghari sa loob ng 40 taon. Nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang patotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng kalooban, ng buong kalooban ko. Mula sa binhi ng taong ito, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas sa Israel
na si Jesus. Gaya ng kanyang pinangako, bago pa siya dumating, ay nangaral si Juan ng bautismo ng pagsisisi sa buong bayan ng Israel. At samantalang tinatapos ni Juan ang kanyang gawain, ay sinabi niya, "Sino ba ako sa inyong akala? Hindi ako siya. Ngunit may dumarating na kasunod ko, hindi ako karapat-dapat na magkalag ng sandalyas ng kanyang mga paa." 26, mga kapatid, mga anak ng lahi ni Abraham at ang mga sa inyo'y may takot sa Diyos, sa atin ipinadala ang salita ng kaligtasan ito, sapagkat hindi nakilala ng mga naninira sa Jerusalem at ng mga pinuno nila si Jesus, ni ang mga tinig ng mga propeta na binabasa tuwing Sabat. Tinupad nila ang mga salitang ito sa pamamagitan ng paghatol sa kapwa. At kahit na hindi sila nakatagpo sa kanya ng anumang kadahilan ng dapat ikamatay, gayon may kanilang hiningi kay Pilato na siya ay patayin. Nang matupad nila ang lahat ng mga bagay na nasusulat tungkol sa kanya. Kanilang binaba siya sa punong kahoy at inilagay sa isang libingan. 30. Ngunit siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay. At sa loob ng maraming araw ay nakita siya ng mga kasama niyang pumunta sa Galilea patungo sa Jerusalem, na siyang mga saksi niya ngayon sa buong bayan. Pinangaral namin sa inyo ang mabuting balita ng pangako ng Diyos sa ating mga ninuno, na ang mga bagay na ito ay tinupad din niya sa atin sa kanilang mga anak, ng kanyang muling buhayin si Jesus, gaya naman ang nasulat sa 2 awit. Ikaw ay aking anak, sa araw na ito ay naging anak kita. Tungkol sa pagkabuhay niya mula sa mga patay, upang hindi na magbalik sa kabulukan, ay ganito ang sinabi niya, "Ibibigay ko sa iyo ang banal at mga maaasahang pangako kay David." Kaya't sinasabi rin niya sa isa pang awit, "Hindi mo hayaan na ang iyong banal ay makakita ng pagkabulok." 36, sapagkat si David, pagkatapos niyang maglingkod ayon sa kalooban ng Diyos sa kanyang sariling salinlahi, ay namatay at isinama sa kanyang mga ninuno at nakakita ng pagkabulok. Subalit ang binuhay ng Diyos ay hindi nakakita ng kabulukan. Kaya mga kapatid, maging hayag nawa sa inyo na sa pamamagitan ng taong ito ipinahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay pinalaya sa lahat ng bagay, kung saan hindi kayo kayang ariing ganap ng kautusan ni Moises. Good morning, Sister Imelda. Verse 40. Kaya nga mag-ingat kayo, baka dumating sa inyo ang sinabi ng mga propeta. Tingnan ninyo, mga mapanlibak, manggilalas kayo at mapahamak, sapagkat ako'y gumagawa ng isang gawa na sa inyong mga araw. Isang gawang sa anumang paraay hindi ninyo pinaniwalaan kung sabihin sa inyo ng sino man. At sa pag-alis ni na Pablo, Bernabe, nakiusap ang mga tao ng mga bagay na ito ay muling sabihin sa kanila sa susunod na Sabat. Good morning, Sister Jen. Verse 43, nang matapos ang pulong sa sinagoga, marami sa mga Hudyo at masisipag sa kabanalan na naging Hudyo ay sumunod kina Pablo at Bernabe, na nagsasalita at tumihikayat sa kanila na magpatuloy sa biyaya ng Diyos. Verse 44, mahaba-haba po pero pagtiyagaan po ninyo. Nang sumunod na Sabat ay nagtipon ang halos buong lungsod upang pakinggan ang salita ng Panginoon. Subalit ang makita ng mga Hudyo ang napakaraming tao, na puno sila ng inggit, nanlapastangan at sinalungat ang mga bagay na sinabi ni Pablo. 46, nang magsalita ng buong katapangan sina Pablo at Bernabe na nagsasabi,
kinakailangang ipahayag muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinakwil ito at hinatulan ninyo hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kami ngayon ay babaling sa mga hentil. Good morning, Brother Dave. Sapagkat ganito ang pinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw sa hentil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nang marinig ito ng mga hentil, nagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos at sumampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. Kaya't lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Subalit inudyukan ng mga Hudyo ang kilalang babaeng masisipag sa kabanalan at ang mga pangunahing lalaki sa lungsod. At nagsimula ng pag-uusig laban kina Pablo at Bernabe at kanilang pinalaya sila sa kanilang mga nasasakupan. Kaya't ipinagpag nila ang alikabok ng kanilang mga paa laban sa kanila at nagtungo sila sa Ikonyo. At ang mga alagad ay napuspos ng kagalakan at ng Espiritu Santo. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ito pong kwentong ito ay isang pagbubukas ng kamalayan para sa nakakarami. Kasi isa po ito sa mga kwento sa Biblia na nagtuturo kung ano yung ginagawa ng mga alagad, yung mga sinaunang ama natin sa pananampalataya na sumunod sa utos ng Panginoong Hesus. Nung si Jesus Christ umakyat sa langit, naiwan ng mga alagad, pinamunuan ito ng mga kanyang mga disipulo at lumagana pa ang salita ng Diyos. Nadagdagan pa. Nasama pa dito sina Bernabe, at si Saulo, si Pablo, at marami pang binanggit. May mga nabanggit dito sa verse 1 ng mga tao na mga guro, mga tagapagturo ito noong unang panahon na ginamit ng Panginoon na nung sila'y nag-aayuno, sila'y nananalangin, kinausap sila ng banal na Espiritu at inilagay sa kanila ng banal na Espiritu ang kaisipan na itong mga taong ito ay kailangang gamitin ng Diyos sa kanyang ubasan, sa kanyang ministeryo, sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, talagang ang Panginoon nagbubukod ng mga tao. At minsan pinahirap ito ng mga tao sa panahon ngayon. Yung tungkol sa pagkatawag, mga kapatid, tungkol sa pagkatawag, ikaw ba talaga ay tinawag sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon? Okay, iba-iba po ang pagkatawag, pero lahat po ay may obligasyon na ipangaral ang salita ng Diyos. At the time na ikaw ay tumanggap sa Panginoong Hesus, hindi lang isang pananampalataya o isang paglipat sa isang panibagong relihiyon ang iyong tinanggap. Ang tinanggap mo ay ang buong iniuutos ng Panginoon. Kasi kung tinatawag mong Panginoon ang Panginoong Hesus, lahat ng kanyang utos, lahat ng kanyang itagubilin, pangaral, paalala, pangako, lahat po yan kasamang tinatanggap. Hindi lang po yung pangako ang tinatanggap mula sa Panginoong Hesus. Hindi lamang yung kaligtasan na kanyang ibinigay una ang kailangang tanggapin. Marami po tayong dapat na maintindihan na yung kabuuan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, paniniwala sa Kanya, pananalig sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, tinatanggap po natin lahat yun. Okay? Kaya yung mismong aral niya na sinabi sa 2 John 9 na meron siyang aral at hindi yun dapat na kinukulang o lumalagpas sa aral ng Panginoon. Kasama po yan sa tinatanggap natin.
Kaya nga po itong ating programa sa umaga, itong insight, binabasa natin ng buo yung Biblia. Hindi tayo basta kumukuha lang ng isang verse at saka ipapaliwanag, tapos hindi naman lubos na naintindihan. Ang naintindihan lang ay kung ano yung gustong iparating nung nagsalita, kasi base doon sa iisang kaprasong verse, pinalalawak ng napakalawak. Hindi naman po yun masama, lalo na kung susuportahan ang mga salita na ayon din naman sa Biblia. Pero mostly, pagka ganon, mas nanggagaling sa sariling pananaw yung mga nasasabi kapag pinalalawak na masyado yung salita ng Diyos. Pero ito, binabasa natin yung buong kwento, inaalam natin kung ano yung motibo, inaalam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi ayon basta sa sariling pananaw, kundi kung ano yung nangyari na ipinagagawa, ihinahalin tulad natin yun at dinadala hanggang ngayon para maipasa pa ulit. May mga tao rito na may mga kakayahan na magturo. Sabi mga guro, hindi sila nagpabaya, mga kapatid, na magpagamit sa Panginoon. Hindi sila nagpabaya. Nung sila kausapin ng mga nangunguna nung araw at sinabi ng Banal na Espiritu na kayo'y kailangan gamitin, kayo'y kailangan humayo, hindi sila tumutol. Kaya ngayon, mga kapatid, kapag sa loob ng iglesia ay mayroong mga taong may kakayahan na magturo, gamitin natin yon. Yung mga natuto, nakapag-aral sa kolehiyo, nakapag-aral kahit high school, tapos may kakayahan, kasi hindi lahat ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na makapag-aral, pero yung kakayahan ay nandun, no? Magpagamit tayo sa Panginoon. Kaya nga isang bagay yan na dumating sa inyong lingkod, na gamitin yung ibang mga kapatiran para makahayo din naman. No, hindi po kasi tama na iisipin lang ng mga miyembro ng isang iglesia na ito ay obligasyon lamang ng pastor. Opo, malaki ang obligasyon ng pastor. Mahayo, nagtuturo, nangangaral, nagtutuwid, nagpapayo, nagdidisiplina. Ginagamit po lahat tayo sa ganoong mga kaparaanan. Pero may obligasyon po ang lahat at tinuturuan din ng pastor ang lahat ng kanyang mga tupa na kailangan maging kagaya din siya ng pastor, kagaya din ng Panginoong Hesus ng sinangaral. Itinuro din siya na yung mga alagad ay dapat na maging kagaya niya. Pasa-pasa nga po ito para talagang lumaganap ng mabuti ang salita ng Diyos. Pansinin ninyo, mga kapatid, dun sa kabuuan ng kwento, ay mas tinutukan ng lahat ng mga mananampalataya ang pangangaral ng salita ng Diyos kaysa sa kung saan pa mang bagay. At mula doon, makikita natin kung paano sila inusig, pero makikita din natin kung paano sila itinatawid at pinagpapala ng Panginoon. Ang kabutihan, mga kapatid, ng pagsunod sa Panginoong Hesus sa paghahayag ng kanyang salita ay hindi tayo magkakamali sa kalooban ng Diyos, kasi iyan ang main objective ng pagtawag ng Panginoong Hesus. Tawagin yung mga makasalanan na magsisi at makapanumbalik sa Panginoon. Sino pa ang gagamitin para sa iba kung isang tao, dalawang tao lang? Kaya ginagamit po niya lahat ng kanyang mga anak na maipahayag yung salita upang lumawak yung kanyang nasasakupan ng salita ng Diyos. No? Makikita natin dito, may mga ginagawang paghadlang, pero hindi po iyon problema, kasi ang Banal na Espiritu ay kasama natin. No?
Minsan lang nagiging hadlang. Lahat po yan, gagamitin ng dyablo na makahadlang Yung kapwa, yung sitwasyon, yung problema, yung trabaho, yung sarili. Pero nasa atin yung pagsunod, kung gugustuhin din po natin, yung pagod, purihin ng Diyos dahil tayo merong hayo team. At sa hayo team natin, purihin ng Diyos at sila'y kumikilos at gumaganap. Nakita nyo naman ang nagiging resulta. Nung tayo ay humayo, nung sila ay humayo dun sa isang kapatiran, antimano, pagdating ng linggo, nung nakaraan Sunday, pansinin ninyo, ang dami nilang isinama sa church. Doon natin makikita yung kagandahan ng paghayo talaga Di ba? At makikita natin na talagang nakakasunod tayo sa Panginoon, lumalawak yung gawain ng Panginoon, hindi tayo nawawala sa kalooban ng Diyos. Mismong pati humahayo, natututo sila sa kanilang mga sarili dahil sila yung nangangaral, lumalago din sila. Mga kapatid, napakaganda po ng gawain ito ng Panginoon. Kaya kung ako po sa inyo, talagang bigyan po natin ito ng pansin. Kahit ano po ang edad natin, kahit tayo medyo umiidad na o kahit tayo medyo nasa kabataan pang kalagayan, huwag nating bitawan yung pangangaral ng salita ng Panginoon. Dahil sa totoo lang po, ito lang ang may makabuluhang bagay sa buhay ng isang tao. Yung pong paghahanap buhay, pagkita lang yan ng pera. Yung paghayo, pagtatanim sa kalangitan. Po, mga kapatid, ba't ko binasa ng buo yung salita ng Diyos? Biruin niyo mula verse 1 hanggang 52. Kasi mismo sila Pablo, nung nangaral sila, pumunta sila sa Antioquia. May kumausap sa kanila sa sinagoga, mga nangunguna doon sa sinagoga. Sabi, okay, mga kapatid, kung meron kayong sasabihin na makapagpapalakas sa mga kapatid ay sa mga tao ay sabihin na ninyo. Kaya ikinuwento ni Pablo yung kwento ng Biblia. Pansinin ninyo, simula sa pagkabihag ng Israel hanggang sa pagkakaroon ng mga propeta, pagkakaroon ng mga judges, pagkakaroon ng mga hari, ikinuwento niya hanggang sa pagdating ni Juan Bautista na siyang nagturo sa daan at si Jesus Christ ang kasunod na ikinuwento niya na siya'y binuhay mula sa mga patay, na yun ang dahilan kung bakit siya pumunta para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ikinuwento po lahat yun Isang ibig sabihin nito, talagang yung buong kwento ng Biblia kailangan na iintindihan malinaw ng mga mananampalataya. Kaya ang inyong lingkod, pansinin ninyo, lagi po tayong gumagawa ng paraan na masabi, mabasa yung buong Biblia para maintindihan natin yung kwento. Kapag hindi nyo po alam kasi yung kabuuan ng plano ng Panginoon, mahihirapan po tayong magpatuloy sa paglilingkod, mahihirapan tayong magpatuloy sa pagdalo. Baka hindi natin yakapin at mawalan tayo ng gana sa mga bagay na ginagawa natin kasi hindi natin naiintindihan. Alam niyo po, maiintindihan lamang ito kapag talagang ang isang tao nagbigay ng panahon na mabasa ang salita ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon. Simula po nung yung mga kapatiran natin nag-uumpisa ng magbasa, malayo pa po ang tatakbuhin. Kasi mayroong mga baguhan pa lang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Good morning, Brother William. Kamusta po sa inyong asawa dyan? Sister, Vicky. Yan po ang motibo natin na mabasa ang salita ng Diyos. Pinipilit natin na mabasa ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos.
Hindi na po bale na ako'y masabihan ng mga kahit sino na makulit at mapilit. Pero kailangan po kasi na mabasa ang Word of God kung paanong makulit ang dyablo para ikaw ay pigilan sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Dapat po tayo naman din ng mga anak ng Diyos maging makulit na paalalahanan ang marami at mga kapatiran na huwag tumigil sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Huwag po kayong tatamarin. Marami po ang tinatamad sa bagay na to. Nakakalungkot po yun. Nagbibigay ng panahon sa mga walang kabuluhang bagay, pero yung pinagmumula ng buhay, ang salita ng Diyos, pinagmumula ng payo, pinagmumula ng aral, pinagmumula ng biyaya, pinagbubukalan ng pag-asa, pinababayaan natin. Huwag po natin gagawin yun, mga kapatid. Isang bagay na pag-reject sa Diyos ang hindi pagbabasa ng kanyang salita. Hindi mo po pwedeng sa damdamin mo lang iisipin na ikaw ay nasa Diyos. Hindi po pwedeng sa pakiramdam mo lang sasabihin na ikaw ay sa Diyos. Malaki pong pagkukulang yon. Ang kinakailangan talagang i-indulge mo ang iyong buong pagkatao sa Panginoon. Ilulublog mo yung buong pagkatao mo sa Panginoon, sa banal na Espiritu, sa kanyang mga salita. Sa ganitong paraan, makikita natin na yung mga tao na bubuksan, dahil nalalaman natin kung ano yung katotohanan. Kagaya dito, may taong humahadlang para yung isang tao ay makakilala. Mga kapatid, pagka nadidiscern na natin na sa buhay natin, meron tayong mga taong kailangang mahayagan ng salita ng Diyos, pero nahahadlangan sa kung ano pa mang paraan, sawayin na po natin yan sa pangalan ng Panginoong Hesus para makapagpatuloy po tayo na magawa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kagaya dito, may mga bulaang propeta na mga humahadlang. Sinawayan ng Apostol Pablo at sinabing mabubulag siya, nabulag na siya. Kaya yung prokonsul, nung nakita yung patotoo, naniwala ang mabuti sa salita ng Diyos. Ganon din po tayo, bagamat iba po ang kapangyarihan na ipinahintulot ng Panginoon sa mga apostol noong araw, hindi kagaya ngayon. Pero hindi pa rin nababago yun. May kapangyarihan pa rin po at malakas pa rin. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Pwede pa rin siyang gumawa ng mga himala sa panahon ngayon. At marami pang paghihimala ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. At kailangan maranasan yan ng ating mga hinahayagan, mga kapatid. Kaya patuloy, good morning Ninang LB, good morning Ninong Aris. Miss po namin kayo. Salamat po. Nawa mga kapatid ay makita natin yung motibo natin ng gawain na to. Na mabasa yung Word of God, kasi ito yung paraan para dumaloy kung ano yung pinakasinasabing mensahe ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Okay, tingnan ninyo, natutuloy dito, makikita natin nung tumanggi ang mga Israelita, nung nagkwento si Pablo, na hindi natapos doon yung plano ng Diyos. Kung hindi man tinanggap ng mga Israelita ang Panginoong Hesus, sinabi dito na siya naman ay ginawang ilaw din sa mga hintil. Kaya nga purihin ng Diyos, nakarating sa atin ang salita ng Diyos. Kaya nga, huwag natin itong pabayaan. Kung meron mang napakahalaga, nagsing-halaga ng ginto na ating dapat tanggapin, ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Inalintulad ang salita ng Diyos sa maraming bagay. At isa sa pinaghalintularan ito ay ang ginto. Okay? Na ito'y napakahalaga. It is very precious. Magpahanggang ngayon, ang ginto ay hindi natatapos ang pagkakaroon ng halaga.
Hanggang ngayon, ito'y hinahanap ng tao. Kahit sa anumang paraan, sinasaliksik, no? Nakikita naman ninyo, ang mga tao pagka nangunguha ng ginto, iba-ibang paraan. Mayroong mga bundok na tinitibag para makuha yung ginto. Mayroong ginto sa mga ilog, may mga ginto sa mga sapa. Marami po ang pinagmumulan, hinahanap yan. Kahit sa napakaliit na portion nito, pinag-iipon-ipon niya ng tao para makuha. Ganyan po ang damdamin na dapat magawa natin sa salita ng Diyos. Ituring natin itong parang ginto, sinasaliksik, hindi pinababayaan. Pag nakakita ka ng ginto, hindi mo yan po pwedeng hindi kukunin. Hindi pwedeng hindi mo yung tatabi. Pag nakatisod ka ng ginto sa kalsada. Good morning po, Pastora Marcel. Good morning po dyan sa inyo sa Egypt. God bless po dyan sa inyong gawain. Purihin po ang Panginoon. Ganyan po. Kaya itong salita ng Diyos, mahaba man siya, maigsi man siya, huwag po kayong maiinip sa pagbabasa nito. Pag binabasa natin ito, pakinggan ninyo. Dahil bawat salita na marinig ninyo, merong bahagi dyan na pupukaw sa inyong damdamin at magbubukas ng inyong kamalayan para maintindihan mabuti kung ano ang pinasasabi ng Panginoon. Okay? Pagtiyagaan po natin, basahin. Kagaya ng ginto, pag natisod mo yan, hindi pwedeng hindi yan kukunin. Ang salita ng Diyos, pag narinig mo, napakahalaga po nito sa buhay ng isang tao. Kaya nga ang mga hintil, nung nakarating sa kanila ang ginto, nung nakarating sa kanila ang salita ng Diyos, no? Naging napakabuti ito para sa kanila. Kahit sila Pablo, pinalalayas, kung saan sila pumunta, gagawin din sa atin ng diablo yan Pararatangan tayo sa maraming bagay para tayo tumigil. Gagawan tayo ng mga problema, sakit, mga bagay na kung anong pagkakaabalahan para tayo tumigil. Mga kapatid, huwag kang titigil. Ano man ang iyong kalagayan, maging mabigat man ang iyong katungkulan. Meron nga po tayong mga lingkod, no? Hindi natin sila na-acknowledge. Kagaya po ng ating mga pastor na nasa ibang bansa. Sipin po ninyo, nasa ibang bansa sila, nagpapastor sila, nagtsatsaga. Hindi nila kinakalimutan ang salita ng Diyos. Meron silang trabaho, ang pinuntahan nila doon, ang trabaho na napakarami, walang tigil, tuloy-tuloy. Pero isinasama nila, mga kapatid, yung paghahayag pa rin ng salita ng Diyos. Isinasama nila yung pagtuturo sa mga tao, paggagabay sa mga kapwa para matuto ng salita ng Diyos. Sa Taiwan, nung napunta po ako, yung mga nagtatrabaho po natin doon ng mga kapatiran, factory worker, napaka-konti lang ng kanilang oras, ang karaniwang trabaho nila gabi. Tapos, lalabas sila ng umaga, alas 7 ng umaga. Imagine, tapos magtitipon-tipon. Paglabas nila, galing sila ng pagkapuyat sa trabaho. Pupunta po sila sa isang parke, at doon magtitipon-tipon, mag-aawitan, mag-aaral ng salita ng Diyos. At lumalakas po yung bawat isa sa kanila. Kaya naman pag kami nakakita, nahahamon at lumalaganap lalo ang salita ng Diyos. Yan lang po ang solusyon Huwag po tayong magsasawa na pumunta sa gawain ng Panginoon. Magugulat na lang kayo. Walang ano-ano. Ikaw, may isinasama ka na sa church. Meron ka ng pinaghahayagan ng salita ng Diyos. Ito po ang bubuhay sa atin. Hindi lang pisikal, kundi pati espiritu ay mabubuhay. Kaya shout out po dyan sa mga pastor na nangangaral ng salita ng Diyos sa ibang bansa. Napakahirap po ng inyong trabaho. Pero salamat sa Panginoon, binibigyan tayo ng kalakasan at nagagawa natin kung ano ang kalooban ng Panginoon. Maingatan po kayong mabuti saan man po kayo naroon.
at pagpalain ng Panginoon sa anumang aspeto ng buhay. Agayon din po sa atin ang mga narito, purihin ng Panginoon. Di man tayo pinagpala sa ibang paraan, pero nakatisod na po tayo ng ginto. Yung salita ng Diyos ay dumating na sa atin at ito yung pagmumulan ng buhay para sa atin. Hindi po sukatan ang dami ng pera, hindi sukatan kung kukonti ang pera mo. Ito'y pinagyayaman ng Panginoon sa pamamagitan ng iyong buhay na nakaayon sa salita ng Diyos, na nagiging napakasarap ng buhay ng isang tao kahit siya'y hindi pinagkalooban ng kasing kagaya ng iba ng kayamanan, pero ang salita ng Diyos ay nasa iyo. Daig mo pa ang mayaman. Kawawa pa nga yung iba na mayaman na ang natisod nila ay pera, pero hindi nila natisod yung ginto na nakapaloob sa salita ng Panginoon. No? Kawawa sila. Huwag po tayo mainggit sa kanilang kayamanan dahil wala naman silang ginto, kagaya ng salita ng Diyos. No? Hindi magiging masaya, hindi magiging maligaya ang isang tao kahit mayaman siya kung wala sa kanya ang kabuang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Purihin po ang Panginoon, no? Magpatuloy lang po tayo sa gawain. Dito ko na po tatapusin ang ating maikling devotion sa umagang ito. Paalala po, bukas meron po tayong water baptism. Simula po 6 to 7 ang ating call time dito po sa church pupunta. Sabay-sabay po tayong pupunta sa ilog at magbabautismo tayo. Bukas, magsuot po ng puti, lahat ng nakareding magpabautismo. Pakipaalalahanan po yung mga kapatiran natin na bawat pamilya na hindi pa nababautismohan ay ipadala nyo, dali nyo po dito dahil ito yung mga pagkakataon na sabay-sabay po tayong dadaan sa panag-uutos ng Panginoon, ang water baptism. Bukas din po ng gabi ay meron po tayong prayer meeting alas 7 po ng gabi. Okay? Sama po tayo ng mga tao, sama po tayo ng mga kaibigan natin, ganyoin natin sila. No? Huwag po natin suluhin yung pagpunta sa church. Mag-akay po tayo ng mga pupunta sa church. Isang paraan para tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos. Maraming po salamat sa inyo. Pagpalay po tayong lahat ng Panginoon. Gabayan tayong lahat ng Diyos. Sabado, water baptism. Pagpalain po tayo ni Lord. Tayo po'y mag-pray. Mapurihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat sa iyong kabutihan. Sa maikling oras, Panginoon, na aming pag-aaral. Salamat pa rin dahil nagbubukas ka ng kaisipan ng nakakarami. Pagpalain niyo pong lahat ang inyong mga anak spiritually, dahil mula dyan sa pagpapalang spiritual, dadaloy, Panginoon, ang lahat ng klase pa ng biyaya para sa bawat isa. Tulungan niyo po, Panginoon, na makapanindigan ng inyong mga anak sa lahat ng bahagi ng inyong pagkatawag. May tinawag kayo, pero lahat po kami ay may obligasyon na gawin ang kalooban mo, Panginoon, na maghayag ng salita ng Diyos at magbahagi nito sa kapwa namin. Maraming po salamat. Ingatan niyo ang mga naghahanap buhay, ang mga nag-aaral, ang mga naiiwan sa tahanan, lahat po ng uri ng tao, ng kapatiran ay inyo pong gabayan at patnubayan. Palakasin ng bawat isa at palaguin sa inyong mga salita. Purihin ka, Panginoon, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Palahin po tayo lahat ni Lord.